Hi, Ka-Coffee! Magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, kumusta kayo, Ka-Coffee? Oh, nilangaw! Yung hearing kahapon ni Senadora Amy Marcos dyan sa Senado patungkol sa pag-aresto kay Digong, nilangaw. Aba, tinan mo to si Amy Marcos, kinakarma. Dinededma na tuloy siya ng kapatid niya. Alam mo kung bakit siya dinedma? Yung inisyu na executive order na hindi na pinapadalo yung mga miyembro ng gabinete ni PBBM, pagpapakita yun ng pagdidedma, pagbabaliwala kay Amy Marcos at sa committee niya dyan sa Senado. Kasi nga naman paulit-ulit. Kasi nga naman ma'am, ang haba-haba na ng oras mo dyan sa investigasyon mo na yan, hindi mo pa ba natanong lahat at may bago na naman daw mga tanong. Wala, nanganak ng mga tanong yan ha. At isa pa, meron na siyang comprehensive findings. Para saan pa yung mga hearing kung meron ka ng comprehensive findings? O yan, napapahiya tuloy si Amy Marcos. Kahapon, nakita ninyo yung hearing. Ilan ang umatid na resource person? 2? Kaya ngayon, magsusubpina daw yan ha. Magsusubpina na. Yung unang subpina, unang sets ng subpina na pinasa niya kay Chis Escudero, ang tagal daw pirmahan. Sabi kasi ni Chis Escudero, i-review pa raw ng legal. O ngayon, may bago na naman po. May mga subpina na naman itong si Amy Marcos kahit dinidedma na siya. Abay, nagpapapansin ito. Siguro hindi ito pinapansin ng kanyang kapatid ni PBBM, kaya para ipapansin dyan po sa Senado. Naku naman, kasi naman di ba? Ano pag ginagawa ni Amy Marcos, madam? Kapatid ka ng presidente. Hindi ka ba pwedeng tumulong sa presidente? Bakit puro bashing ang ginagawa mo sa administrasyon na to? Bakit puro paninira ang ginagawa mo sa administrasyon na to? Kapatid mo yung nakaupo. Kung babagsak yung gobyerno ni PBBM, refleksyon yan ng apelyido nyo. Binigyan na ng second chance yung mga Marcoses, pero palpak pa rin. Sa pananaw ni Amy Marcos, Madam, dapat tumulong ka. Hindi kung ano yung ginagawa mo ngayon. Ayaw nyo ng impeachment trial ni Sara Duterte kasi busy kayo, naka-break ang Senado, o nagangampanya kayo, pero bakit ganyan? O bakit may pahiring-hiring kayo dyan sa pag-aresto ni Digong na malinaw na wala na magagawa yan? Dahil nandoon na si Digong, nakabilanggo na siya at mabubulok na siya dyan sa International Criminal Court. Sige, headline ng Philippine Star. Nakita nyo na ba yan? Senate panel subpoenas cabinet executives who snubbed Amy probe. O yung mga hindi daw po dumalo dyan sa hearing na Senado, isusubpina. Dalawang bagay ito, Ka-Coffee. Ikumpara natin to, yun dyan sa mga vlogger sa House of Representatives. Yung mga pinadalo dyan sa HOR, intentional na hindi talaga sila pupunta. Ito mga executive na to, may liham na, kumbaga excuse letter, Ka-Coffee. May justification na at justified yung sisulat doon ni Executive Secretary Lucas Bersamin. May batayan kung bakit wala sila dyan. Dahil sobra-sobra na ngayon disclosure dyan sa pag-aresto kay Digong. At to the point na makukompromise na nito yung intelligence gathering at intelligence reporting. May reason kung bakit hindi pumunta. As compared sa mga vloggers na inimbitahan dyan sa House of Representatives na intentional ang hindi nila pagpunta. Wala na sila nagawa. Eventually, sa last hearing, I suppose, last na yon, nagsipunta rin sila kasi alam nila na i-issue na sila ng subpoena O itong si Amy Marcos, nagmamatigas pa rin. May sulat na sa kanya sa ES, may sulat na kay Senate President Chis Escudero. Ayun. Mag-issue pa rin siya ng subpoena. Sige, ma'am. Good luck kung mapipirmahan yan ni Senate President Chis Escudero. Senate panel subpoenas cabinet executives who snub Amy probe. Sino kaya gusto niya, expected niya? Kanino kaya siya excited na makita? O sino kaya sa mga miyembro ng gabinete na excited siya makita? Executive officials snub yesterday the invitation of Senate Foreign Relations Committee investigating the arrest of former President Rodrigo Duterte and the turnover to The Hague. Ito, kanina may interview sa media, di ba? Pinapakinggan natin yung interview sa media. Kasi ang pinag-uugatan niyan, yung liham kasi na Executive Secretary Lucas Bersamin, may existing case na sa Supreme Court. Di ba? Final yan ng grupo ni Duterte. Ilan yan? 4 o 5 kaso yan pending sa Supreme Court. So, sinasabi ni Lucas Bersamin, dahil may kaso na naman yan, baka mag-violate tayo doon sa sub judice rule.
Sabi ni Amy Marcos, hindi, kasi iba naman to. Hindi, we will not talk about the case. Narinig niyo yun? Sabi niya, we will not talk about the case. Ma'am, ang pinag-uusapan dyan at ang inirereklamo dyan sa Korte Suprema, ang pag-aresto kay Digong. So, papaano sa hearing mo na you will not talk about the case? Yun ang subject ng hearing. Di ko rin na-gets yun eh. Tumambling ako doon sa sagot na yan eh. Kasi this is for aid of legislation naman eh. In aid of legislation. Imposible. Hindi mo masasagi yung pag-usapan yung kaso? Imposible. Their absence compelled Committee Chair Senator Amy Marcos to call on motion by Senator Ronald De La Rosa for a subpoena to compel attendance or risk contempt. Wow, si Bato ha. Si Bato pa talaga nag-propose ha na pinapa-contempt niya ito. Sir, pag ikaw ba? O sige, ikaw, di ba, last week, last month, ang sinasabi mo, hindi ka magpapakita. Ano yun? Di ba? Hindi mo isasubject yung sarili mo sa authority. Tapos ito ngayon, gusto mo, itong mga tao na ito, itong mga opisyal na ito, isasubject sa authority dyan sa Senado. Di ba? Nagagets nyo yung point ko? Navi-visualize nyo ba? Si Bato, may mga statement siya na hindi siya magpapakita, hindi siya magtatago siya. And definitely, hindi niya isasubject yung sarili niya. Hindi siya papahuli sa authority. Tapos ngayon, gusto niya, itong mga tao na ito, isubpina at isubject ang sarili dyan sa Senado. Sir, manalamin. Kung ayaw mong gawin sa'yo, wag mong gawin sa iba. Di ba? Ayaw mong gawin sa'yo yan eh. Tapos gagawin mo sa iba, ikaw pa talaga nag-motion ha. Sana si Cayetano na lang nag-motion dyan. Na-subpina yan. O risk contempt daw. Talaga nga naman kayo. Huling-huli na kayo eh. Absent yesterday's hearing were Secretary Jesus Crispin Remulla ng Justice, John Vic Remulla ng Interior, Gilbert Teodoro ng Defense, Enrique Manalo ng Foreign Affairs, Philippine National Police Chief General Romel Marbil, Spokesperson Brigadier General Jean Fajardo, and CIDG Chief Nicolas Torre III, si National Security Advisor Eduardo Año, Prosecutor General Richard Anthony Fadulion, and Philippine Air Force Commanding General Arthur Cordura. Absent ba yun? May tuturing mo bang absent yan? May liham na nga na hindi na nga a-attend yan. Pero absent ang kanilang classification dyan ha. Interior Secretary Remulla and Año initially confirmed their attendance but later declined according to Senator Marcos. Malamang. Miyembro ng gabinete yan. Si Remulla, miyembro ng gabinete. Covered siya ng executive order. Si Año, ganoon din. Security advisor siya, National Security Advisor siya ng presidente. Pasok din siya doon sa executive order. So paano mo mapipilit yung mga tao na yan? Kasi naman si Manang Amy mo, ayaw na lang tumigil, hala pa rin siya dyan. Kahit na wala namang kapupuntahan yung investigasyon na yun, hala pa rin siya dyan. Alam mo kung bakit? Exposure. Exposure yan. Kasi candidate pa rin ito sa pagkasenador ka-coffee. O, nakalibreng media mileage dyan. O, lahat ng media, nakakover dyan. Even yung content creators, nakabantay sa mangyayari dyan sa hearing na yan. O, nakakalibre siya ng exposure. Sa isip-isip ni Amy Marcos, okay to. Okay to Hitting two birds with one stone. With one stone, napadaming bato yun O, di ba? Napopromote na siya, mahaba yung hearing all over the social media. Napopromote siya, libre pa. Di ba? Yun na lang. At the expense of her brother. O, napapahiya ang administrasyon sa ginagawa niya. Napopromote siya. Ang problema, gising na ang taong bayan. Madam, hindi kayo boboto. Hindi kayo boboto ng mga loyalista. Marami nang hindi boboto sa'yo dahil sa ginawa mo. Kasi nga, even yung analyst, ang sinasabi ng analyst, namamangka ka sa dalawang ilog, serving two kings. Hindi pwede. Mamili ka lang ng isa. Di ba? O, imbis na makakarami siya ng boto, nababawasan yung boto niya. Tingnan mo sa survey, hindi pumapasok sa Magic 12. O siya din nagsasuffer dyan. Kinakarma din siya dyan sa kagagawan niya. They did not attend yesterday's hearing pursuant to a letter from Executive Secretary Lucas Bersamin invoking executive privilege and a sub judice rule in declining the invite. Na-discuss natin yan ng isang araw. Malacanang reasoned that the executive officials have exhaustively answered senators' questions during the previous March 20 hearing. Actually, yung ibang justification pa dyan ka-coffee sa mga previous hearings, sa pagbabantay natin sa mga ganyang hearing, nasasayang yung oras sa mga hearing niya. Siyempre, matataas sa official yan. Maraming mga duties yan na kinakailangan nilang pagtuunan ng pansin, di ba?
mag-focus sila doon sa trabaho nila. Kasi pag umattend ka dyan ng hearing, maghapon yan. Minsan haabutin ka pa ng gabi. O di sayang na yung isang araw. Sobrang importante ng araw. Bawat araw nito mga opisyal na to. Matataas sa opisyal yan. Yung mga secretaries yan permahan na papel lang. Isang katerba na kung tapos i-hold ka pa ng isang hearing na paulit-ulit, okay lang sana kung one time kasi karapatan din naman ng Senado yan. And we have to respect that. Karapatan nila yan na magsagawa ng investigation in aid of legislation. Pero kung kalabisan na, di ba? Sinayang mo yung oras. Buti sana kung hindi sinagot yung mga tanong mo sa first hearing. Kaso sobra-sobra na Sinagot na lahat ng mga tanong mo dyan. Ang problema, may mga bagong tanong na naman daw. Ewan ko kung anong mga tanong na naman yan. Paulit-ulit na naman yan. Kaya pinupush ni Amy Marcos yan para makakuha pa rin siya ng exposure. I respect the doctrine of executive privilege, but this should not be used as a blanket shield to evade a Senate invite, Marcos said in her opening statement. Ano yun? Nire-respeto niya raw yung executive privilege pero hindi dapat na gawing blanket shield yan na i-justify ang hindi ninyo pagdalo sa imbitasyon ng Senado. Bakit mo pa nire-respeto ang executive privilege? Diba? Kala ko pa nire-respeto mo. Ewan ko, siguro kinakailangan na justify ito. Elaborate ito. There is a saying, hidden truths are unspoken lies. Hidden truths are unspoken lies. Wow. Dahil lang hindi sa pagpunta o yung truth na nila yung naging truth. The truth that is being hidden is also a lie. Saying lang yan, not at all times yan. And that is what is happening. By using executive privilege and sub judice to hide the truth, it is appearing to be a cover-up. Wow! Nagbibintang na si Manang Amy dito ha. Nagkakaroon daw po ng takipan. Nagkakaroon ng cover-up. Sino nagko-cover up? Si PBBM na naman. May pinagtatakpan si PBBM. Kaya hindi pina-attend yung kanya mga alter ego, yung mga official, mga executive secretaries, mga secretaries ng iba't ibang agencies under the executive, dahil may cover-up. Ganun ba yan? May tinatago si PBBM kaya hindi pinapunta yung mga tao na yan? Yan ang tingin ni Amy Marcos. Meron daw cover-up. Yan na naman kayo sa mga bintang ninyo dyan, cover-up na yan. De La Rosa, ito si Bato, nabuhay si Bato lash out at the executive for their total snub of the Senate, a co-equal branch, as he warned of a constitutional crisis because Malacanang deprived the Senate of its checks and balances role in government. Weh, talaga ba? Anong sinasabi mong constitutional crisis? Meron na raw constitutional crisis. Wala nang pagrespeto sa konstitusyon. Nagkakagulo-gulo na tayo. Kasi kaya naman tayo nagkakaroon ng kaayusan dahil sa pagrespeto sa konstitusyon. If once we do not respect the constitution, magkakaroon ng krisis. Kanya-kanyang interpretasyon. At sinasabi ni Bato, meron ng constitutional crisis dahil totally inisnub daw ng executive. Ang grupo nila PBBM itong hearing na yan. Co-equal branch daw sila. Totoo naman yan. Co-equal branch yan kasi legislative, no? Executive, legislative, and judiciary. Pero total snub daw yan. Sabi ni Amy Marcos, nire-respeto niya ang executive privilege. O Senator Bato, ano yan? Hindi mo rin ba nire-respeto ang executive privilege? Ano gusto mo? Ipatawag si PBBM? Papuntahin ang presidente sa harap mo at magpaliwanag sa iyo si PBBM? Yan ba ang gusto ni Bato? Ano yun? Nawawalan daw po, nadideprive ang Senate ng checks and balances. Talaga ba? Kanino ba ang loyalty ni Bato? Ang loyalty niya na kay Duterte. May check and balance na bang magaganap dyan? May fairness na bang magaganap dyan? From the very beginning, he was very vocal. Ang loyalty niya na kay Digong. Paano nagkaroon ng fairness yan? Tapos, magde-demand si Bato ng check and balance? Ano yun? Nakakatawa naman yun. Malacanang refuted the warning with Presidential Communications Undersecretary Claire Castro citing Supreme Court decisions that affirmed the executive privilege, including the ruling on Senate versus Ermita and Neri versus Senate Committee. Yan ang maganda sa Malacanang matalino In fairness, dito sa justification ni Yusek Claire Castro, meron siyang batayan.
meron siyang pinaghuhugutan. May kaso, may previous case, may ruling ang Korte Suprema na yan ang naging batayan itong executive privilege na to kung bakit ini-insist ng executive na hindi na kinakailangan dumalo at hindi dapat dumalo ito mga secretary ng administrasyon ni PBBM dahil una, paulit-ulit na nga lang yan and they have their rights under the executive privilege na suportado ng ruling ng Supreme Court. Mahirap bang irespeto yan, Manang Amy? Mahirap bang irespeto yan, Bato de la Rosa? Oh, yan, binigyan pa kayo ng citation. O, check ninyo para ma-verify ninyo. Senate versus Ermita and Neri versus Senate Committee. O yan, may ruling po ang Korte Suprema dyan na ina-affirm niya itong executive privilege. Tapos, hindi sabihin ba ito? Hindi! Co-equal branch kami. Mas marunong ka pa sa Korte Suprema. Ang sinasabi ng Korte Suprema, pwedeng i-invoke yung executive privilege na yan. Tapos sabi ni Bato, co-equal branch kami. Oh, papuntahin mo ang presidente. O papuntahin mo yung Chief Justice dyan. Sa harap mo, pag-explainin mo kung equal branch. Total, tatlo naman yan, papuntahin mo lahat yan. Ano yun? Paano pa naging co-equal yan? Naloko na kayo dyan. Nagkakabaluktot-baluktot na kayo dyan. Castro sa De La Rosa could have relayed his question to the cabinet officials if he were present during the first hearing. Ay, correct! Basag ka na naman dito kay Attorney Claire. Bakit kasi absent ka ng first hearing? Sa pool. Yan ang sinasabi ko sa inyo sa chinelas ko. Matalino to si Castro binaliktad. Binalik sa inyo. Kung present ka lang sir ng first hearing, sana yung mga tanong mo na itanong mo na. Ang problema sir, absent ka ng first hearing and then now you have lots of questions. Problematic yan ba to? Sabi ni Claire Castro, does he not remember that there was a first hearing and he was not present? Pahiya. That was an opportunity for him to ask. So, he should not put the blame on others, not the cabinet officials did not attend the second hearing. She said in Filipino, the hearing lasted for 6 hours. 6 hours, ha? He should have attended and he could have asked these questions. Sa pool ka na sa pool dyan. In fairness, basag na basag si Bato dyan. Kasi naman, sir, bakit ka kasi absent ng first hearing? Tapos kayo, marami kang question. Hindi sana pinatanong mo na yung question mo kay Amy Marcos that time. She was present that time. Kay Bato, kay Bongo, present din siya dyan. Sana, pinadala mo yung tanong mo, text mo pare. Itanong mo naman to. Diba? Hindi yung absent siya. That time, nasan ba? Nagtatago siya dyan kasi mainit-init na i-issue na siya ng warrant of arrest sa pool siya dyan. Naku, kati sa ulo naman ito. Napapahiya kayo sa kagagawan ninyo. Manang Amy, wake up, wake up, wake up. Huwag mo na ipahiya yung kapatid mo. Tumulong ka na lang sa gobyerno para umunlad tayo. Siya ka-coffee, i-comment ang inyong opinion. Baka may mga gusto kayong sabihin, i-share, ilagay dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee. Please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click ng subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. I will see you in my next video. Bye-bye.